Kabanata 11:11. Sinabi ni Thomas, sumasang-ayon ako dito. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga baso ng alak, nag-toast, at natapos na uminom. Lihim na tumawa si Arnav. Kapag mayroon siyang mahusay na katulong tulad ni Thomas, mas maginhawa siyang magtrabaho sa Sterling Technology. Samantala, lihim na nakaramdam ng saya si Thomas. Hindi niya alam na sorpresa pala ang kinalabasan niya. Tinakaw niya ang bunga ng Pivot Technology at hinukay din niya ang kanilang undercover. Sa pagkakataong ito ay magiging kawili-wili. Ang magandang palabas na ito ay magiging kawili-wili. Kasabay nito, sa opisina ng tagapangulo sa Pivot Technology, iniindayog ni Master Centipede ang kanyang golf stick habang naglalaro ng indoor golf. Bumukas ang pinto at galit na pumasok si Laura. Malakas niyang iginalaw ang kanyang mga hakbang. Napatingin si Master Centipede kay Laura. Halos kilala niya ito nang hindi na kailangan pang magtanong sa kanya. Magkamukha sina Laura at Wai sa ilang aspeto. Sila ay napakatalino at ang mga matatalinong tao ay hindi maiwasang maging mayabang. Ngunit, mas kalmado si Laura at karaniwang hindi siya nagpapakita ng kanyang emosyon, hindi katulad ni Wise na mapusok. Gayunpaman, siya ay kalmado at hindi ito nangangahulugan na si Laura ay walang init ng ulo at hindi mayabang. Ito ay ganap na naiiba. Sa maraming pagkakataon, hindi man lang naabala ni Laura ang ibang tao. Siya ay labis na magagalit sa ilalim ng isang sitwasyon, na kung saan siya ay lubos na natalo ng ibang mga tao sa mga tuntunin ng katalinuhan. Kapag ganito ang hitsura niya, tiyak na may mali sa pangyayari ni Diana. Nagtanong si Master Centipede, bakit ka nagagalit? Nabigo ka ba sa pagre-recruit kay Diana? Oo. Pumalaklak si Master Centipede. Ang planong ito ay may tiyak na panganib, kaya normal na mabaygo. Kaya, sabihin mo sa akin, nalaman ba ni Jed ang problema o inilantad ba ni Diana si Arnav sa anumang dahilan? Hindi rin. Sino? Interesting iyon. Huminto si Master Centipede sa pagindayog ng golf stick at tinanong niya, interesado akong malaman kung aling bahagi ang mali. Marahang kinagat ni Laura ang pang-ibabang labi at malungkot niyang sinabi, lahat ay naaayon sa aking plano. Si Diana ang sinisisi ni Arnav at si Diana ay nasa isang mahirap at walang magawang problema dahil hindi niya kayang bayaran ang malaking halaga ng kabayaran. Tumango si Master Centipede. Di ba yun lang? Kumuha lamang ng isang tao na maglagay ng pera kay Diana at tulungan siya sa kabayaran. Siya ay magiging mga tao natin. Iyon ang problema. Galit na galit si Laura. Ang walang isip na iyon ang nagbayad kay Diana ng pera bago tayo at tinulungan niya itong malampasan ang kahirapan. Ngayon, nasa tabi niya si Diana. Natigilan si Master Centipede. Nangangahulugan ito na matagal na silang nagtrabaho, ngunit may nangagaw ng kanilang prutas kapag ito ay oras ng pamumangga. Hindi nakakagulat na makaramdam ng labis na galit si Laura. Kung nakatagpo ito ni Master Centipede, magagalit din siya. Nagtataka siyang nagtanong, sinong walang isip ang gumawa ng ganoong immoral na bagay? Jed Motley, Craig Eastwood. Ngunit alam din ni Master Centipede na imposibleng maging ang 2 taong ito. Si Jed ay walang dahilan upang tulungan si Diana at si Craig ay walang gaanong pera, kaya ang 2 taong ito ay maaaring ma-cross out. Pero maliban sa kanila, hindi niya talaga alam kung sino ang tutulong kay Diana. Hanggang sa sinabi ni Laura ang pangalan. Si Thomas Mayo. Bush. Ang kutis ni Master Centipede ay agad na namutla. Sa simula, gusto pa niyang payuhan si Laura na maging mas mapagbigay. Dahil nabigo siya, hindi siya dapat maging maliit tungkol dito. Ngunit matapos marinig ni Master Centipede ang pangalang Thomas Mayo, hindi na siya natahimik. Maraming bagay ang sinira sa kanya ng walang isip na lalaking ito at ngayon ay mas pinalubhan niya na ninakaw niya ang bunga ng tagumpay. Si Thomas ay masama, mabagsik, at mapot. Hindi na ipaghiganti ni Master Centipede si Wise at ngayon ay isang bagong salungatan ang idinagdag muli. Direktang binasag ni Master Centipede ang golf stick at walang awa niyang sinabi, grabe ang kulit ni Thomas. Hindi ko siya pinapatawad. Huminga siya ng kaunti bago nagtanong, alam mo ba kung bakit tinulungan ni Thomas si Diana? Sabi ni Laura, ayon sa aming undercover, gusto ni Thomas si Diana at gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para matulog kasama si Diana. Sa katunayan, sumuko rin si Diana dahil sa $5 million. Ngunit, sabi ni Laura, palaging may impresyon si Thomas bilang isang mabuting tao. Hindi talaga ako naniniwala na gagawin niya ang ganitong uri ng maruming bagay. Tumawa si Master Centipede.
Hindi mo naiintindihan ang mga lalaki. Noong siya ay nasa Southland District, ang kanyang asawa ay nasa tabi niya araw-araw. Siyempre, mag-iinarte siya na parang hindi siya interesado sa ibang babae. Ngunit kapag narito siya sa Central City, hindi siya makontrol ng kanyang asawa. Hindi ba niya ilalantad ang kanyang tunay na kulay dito? Laging ang sinasabi ng mga tao, ang isang mistress ay palaging mas kaakit-akit kaysa sa asawa. Normal din para sa kanya na magkaroon ng relasyon sa likod ng kanyang asawa. Nagagalit lang ako na ninakaw ni Thomas the Jerk ang tagumpay. Napabuntong hininga siya bago muling nagtanong. Kuya, is Arnav's identity exposed? Hindi siya, sa ngayon. Okay, isaalang-alang na isang bagay na mapalad kapag nagkamali ang lahat. Sinabi ni Master Centipede, huwag makipag-ugnayan kay Arnav kamakailan. Ngayon lang nangyari ang malaking bagay na ito at siguradong paghihinalaan ito ni Nelson the Sly Fox. Hindi mo dapat ilantad si Arnav. Napakakapakipakinabang pa rin niya sa atin. Tumango si Laura. Nauunawaan ko ito. Maliban sa iyo at ako, walang ibang tao ang nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ni Arnav bilang undercover. Mangyaring makatitiyak. Kabanata 11:12. Ang langit sa gabi ay puno ng mga bituin. Huminto ang isang itim na sedan sa harap ng isang bahay. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan ay lumabas sa sasakyan ang isang matangkad na figure. Nakatira ba si Diana sa lugar na ito? Medyo tahimik dito. Isinara ni Thomas ang pinto ng sasakyan bago siya naglakad papunta sa bahay ni Diana. Tulad ng hiniling ni Thomas sa simula, hindi nakasara ang pinto at kalahating sarado lang ito. Habang inaabot ni Thomas para itulak ito, nabuksan ito. Naglakad siya papasok ng bahay. Nakapatay ang lampara sa loob ng bahay at maliliit na lampara lamang ang nakabukas. Parang iba na talaga ang atmosphere. Tumikim si Thomas at tinanong niya, Diana, nandito ka ba? Sa oras na ito, binuksan ang pinto ng bahay at lumabas ang isang napakarilag na figure. Si Diana yon. Si Diana sa oras na ito ay ganap na ibang tao na nakikita niya sa R&D department sa araw. Nakasuot na siya ngayon ng sexy pink na damit at perpektong ipinakita nito ang kanyang kaakit-akit na figure sa harap ni Thomas. Para siyang isang marangyang hapunan na naghihintay na matikman ni Thomas. Ang pinaka nakakatakot, uminom pa ng alak si Diana. Dahil dito, medyo namumula ang kanyang pisngi at ang kanyang titig ay parang lasing kaya mas nakakaawa siya. Imposibleng pigilan ng isang normal na lalaki ang sarili sa harap ng napakagandang babae. Gayunpaman, awkwardly tumikim si Thomas bago niya sinabing, Diana, bakit ka nagbibihis ng ganito? Umupo si Diana sa couch at bahagyang ibinaba ang ulo. Medyo nahihiya siya habang sinasabi, hindi ba kayo nagugustuhan ng mga lalaki ang mga babaeng ganito ang itsura? Pinigyan mo ako ng $5 million at iniligtas mo ang aking buhay. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Ano ang ibig niyang sabihin sa please you? Nakaramdam ng pagkalito si Thomas. Hindi ko gusto ito. Natigilan si Diana. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin kay Thomas. O nakuha ko na. Hindi mo gusto ang mga agresibong babae, tama ba? Oo naman, maaari mong gawin ang inisyatiba. Makikipagtulungan ako sa iyo. Halos himatayan si Thomas. Ano ang kanyang reputasyon sa puso ni Diana? Napakasama ba ng imahe niya? Mamantong hininga siya bago kumuha ng tasa sa mesa, kumuha ng baso ng tubig at iniabot kay Diana. Pakiinom ng tubig at manatiling kalmado sandali. Ngayon, pumunta ako sa iyo hindi dahil gusto kong gawin ang bagay na iyon sa iyo, ngunit dahil gusto kong magtanong sa iyo tungkol sa iba pang mga bagay. Ha? Natigilan si Diana. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo. Sinabi ko yun noong araw dahil lang sa ayaw kong makita ako ni Najed at Craig na hinala, uulitin ko, hindi ako interesado sa katawan mo. Nakaramdam ng saya si Diana habang nakaramdam din siya ng disappointment at lungkot. Natural na masaya siya dahil hindi nawala ang kanyang virginity. Bilang isang babae, syempre, ito ay isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Ngunit, labis din siyang nadismaya at nalungkot. Hindi ba siya napakababae? Siya ay naging napaka-agresibo, ngunit hindi pa rin siya interesado sa kanya. Siya ay talagang isang taunan. Galit niyang kinuha ang tasa at uminom bago siya nagtanong, sabihin mo, anong benepisyo ang gusto mong makuha mula sa akin? Tumango si Thomas.
Sa wakas sila ay maumpisahan na ang pangunahing paksa. Habang naghahanda siyang magtanong tungkol sa underground city, narinig niya ang boses ng isang babae mula sa pasukan. Ano ba? Hindi nakasara ang pinto sa gabi at nakabukas ang maliliit na lampara. Diana, anong ginagawa mo sa bahay? Habang nagsasalita ang babae, binuksan niya ang malalaking ilaw at napatitig siya kay Thomas na nasa sala. Kabanata 11:13. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, ang babaeng iyon ay tumili ng malakas. Magnanakaw. Narito ang isang magnanakaw. Tumayo si Diana. Tumahimik ka. Hindi magnanakaw si Thomas. Inimbitahan ko siya. Nakahinga ng maluwag ang babae nang makita si Diana. Tinulyapan niya si Diana bago tumingin kay Thomas at parang may naintindihan. Humisi siya habang sinasabi, "Oy, kailan pa natutong makipagrelasyon ang ating matuwid na si Miss Diana Red? Nagdala ka pa ng kakaibang lalaki pa uwi. Napakawalang isip mo. Hindi siya kakaibang tao. So, sino siya? Siya ang bago kong boyfriend, Thomas." Napilitan din si Diana na makaramdam ng pagkapagod. Wala siyang pakialam at wala siyang pakialam kung pumayag si Thomas o hindi. Inangkin lang niya si Thomas bilang boyfriend niya. Tinulyapan ng babaeng iyon si Thomas at ninisyan. Wow, napagalitan ka ni nanay kahapon. Tinabi niya na hindi ka pa rin kasal sa ganitong katandaan at nagdala ka ng kasintahan sa bahay ngayon. Diana, nagmamadali ka ba talaga? Hindi ka ba masyadong reckless? Kahit gusto mong humanap ng lalaki, mas mapili ka rin. Tingnan mo ang lalaking nahanap mo. Phew, ang pangit niya. Paano siya may kukumpara sa aking sinta? Sa sobrang galit ni Diana ay napabuntong na nga siya. Gusto niyang sumulong at bigyan siya ng 2 sampal. Walang magawa ding sumili si Thomas ng mapait na ngiti. Siya ay nasa hukbo sa buong taon. Siya ay nanirahan sa larangan ng digmaan. Paano siya may uugnay sa good-looking? Akala niya hindi siya ganon kapangit, diba? Phew. Ito ang unang pagkakataon na hinamak siya ng ganito. Curious na nagtanong si Thomas, sino ang babaeng ito? Galit na sinabi ni Diana, ang aking nakababatang kapatid na babae, si Coral Red. Tumango si Thomas. Oh, siya ang iyong nakababatang kapatid na babae. Kaya pala. Umunat ang luho ni Coral at malungkot siyang nagtanong, no wonder. Ano ang pinagtataka mo? Itinuro ni Thomas si Coral bago niya itinuro si Diana at sinabi niya, kapatid niya siya at mas bata ka kaya hindi nakakagulat na hindi ka pa lumaki ng husto. Tingnan mo ang iyong figure, ito ay kasing flat ng pancake. Walang pagkakaiba sa pagitan ng iyong harap at likod na katawan. Tingnan ang iyong bahagi sa harap, maaaring isipin ng mga taong hindi ka kilala na mayroong 2 kuko sa iyong likod. Tingnan mo ulit ang ate mo. Ilang lalaki ang nangangarap tungkol sa napakarilag at sexy na figurang ito. Little girl, bumalik ka na sa kwarto mo at panoorin mo si SpongeBob. Mamaya, tuturuan kita para sa iyong takdang aralin at tuturuan ka kung paano mag-solve ng linear equation. Dapat sabihin na si Thomas ay minsan medyo matalas ang dila. Sa simula ay galit na galit si Diana. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Thomas, kalahati ng kanyang galit ay agad na nawala. Hindi niya napigil ang mapangiti. Samantala, makikita kung gaano kalungkot si Coral sa kanyang malalim at nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang figure ay palaging ang kanyang masakit na punto na iniiwasan niyang pag-usapan. Gayunpaman, pinagtawanan ito ni Thomas sa publiko. Bilang isang babae, paano niya matitiis ang ganitong uri ng kahihiyan? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Habang nagsasalita si Coral, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Hello, darling, may nambubuli sa akin. Mangyaring pumunta sa aking bahay ngayon at ilabas ang aking galit para sa akin. Inend niya ang tawag. Inangat ni Coral ang kanyang ulo at malamig na tinitigan si Thomas bago siya nagngangalit habang sinabing, tinawagan ko na ang asawa ko. Hintayin mo na lang mamatay. Nagpanik din si Diana. Mabilis niyang tinulak si Thomas. Pilasan mo nang umalis. Ang kanyang boyfriend ay magaling sa boxing. Kung mag-away kayong dalawa, hindi mo siya kalaban. Umalis ka na agad dito. Sinong makakaalam na? Hindi umalis si Thomas. Sa halip, umupo siya at sarkastikong sinabi, a kid's boyfriend should be a kid. Gaano ka Jose ang isang bata sa boxing? Diana, lumapit ka at maupo. Hindi mo kailangang magpanik.
Kabanata 11:14. Tunog ni Thomas na parang hindi niya sineseryoso ang boyfriend ni Coral. Pagkatapos ng lahat, ang mga normal na tao ay hindi karapat-dapat sa kanya upang makaramdam ng pagkagulat sa mga mata ng Diyos ng digmaan. Ngunit, hindi ganoon din ang iniisip ni Diana. Sa palagay ni Diana, si Thomas ay isang playboy na walang kamalayan sa kanyang sariling kakayahan maliban sa pagiging mayaman. Namatay sana si Thomas sa gutom kung wala siyang mabuting ama. Iyon ang imahe ni Thomas sa puso ni Diana. Kaya, ayaw mag-isip ni Diana ng anuman. Pumunta lang siya sa harap at hinawakan ang braso ni Thomas. Kinaladkad siya nito habang sinasabing, "Stop acting so bossy." Ang kanyang kasintahan na si Archer Stewart ay magaling sa pakikipaglaban at ang kanyang propesyon ay isang boksingero. Hindi lang ikaw kundi maraming eksperto ang natalo ni Archer. Bilasan mo, umalis ka na, kung hindi, malaking kawalan ka. Sa proseso kung saan sila kasali, narinig ang ilang nagmamadaling dagandong ng sasakyan. Ang sumunod noon ay ilang nagmamadaling yabag. "Coral, okay ka lang?" Ang taong dumating ay ang kasintahan ni Coral, si Archer. Tinakpin ni Diana ang mukha niya. "Oh my goodness, it was too late now." Gustuhin mang umalis ni Thomas ngayon, hindi siya makakatakas. Tinadya ni Coral na magmukhang nakakaawa. Sumandal siya sa mga bisig ni Archer at umiiyak siya habang sinasabi niya, "Darling, binubuli niya ako." Tinong kalokohan yan. Itinuro ni Coral si Thomas. "Pinubuli niya ako." Ininsulto, pinagalitan, sinampal niya ako dahil lang sa lalaki siya. Hindi masaya si Diana. "Coral Red, tumahimik ka. Kailan ka sinampal ni Thomas?" "Ikaw. Tumahimik ka." Malakas na sumigaw si Archer. "Okay, Diana Red, kapatid ka niya, pero tinutulungan mo ang isang tagalabas." Umiiyak si Coral habang sinasabing manliligaw niya ang lalaking iyon, kaya syempre ipinagtatanggol niya ang lalaki. Napangisi si Archer. "Ah, ganun ba? Darling, ipaglaban mo ang hustisya sa ngalan ko, kung hindi, mahihiya akong magpakita ulit. Huwag kang mag-alala, tiyak na sisirain ko ang 2 taong ito ngayong gabi." Hinayaan ni Archer na tumayo si Coral sa gilid. Then, he clenched his fists while walking to Diana and Thomas. Puno ng galit ang mga mata niya. Samantala, kinurba ni Coral ang sulok ng kanyang mga labi. Naglakas loob silang pag-alitan siya. Bueno, ngayon ay malalaman na nila kung ano ang ibig sabihin ng isang maluwag na dila ay gagawa ng kaguluhan. Hindi makakadaan sina Thomas at Diana ng mapayapa ngayong gabi. Nagulat si Diana. Kung tutusin, mahina lang siyang babae, kaya total inferior siya sa harap ng isang malakas na lalaki tulad ni Archer na ang propesyon ay isang boksingero. Ngunit, ang hindi inaasahan ni Thomas ay paninindigan siya ni Diana sa sobrang takot na niya. Pinuksan niya ang kanyang mga braso at sinabing, "Pwede mo lang akong bugbugin." Hindi ko kayang makita ang ugali ni Coral, kaya pinagalitan ko siya. Wala itong kinalaman kay Thomas. Medyo nagulat si Thomas. Sa normal na kalagayan, hindi ba karaniwang nagtatago ang mga babae sa likod ng mga lalaki? Gayunpaman, talagang tumayo si Diana. Medyo naantig si Thomas sa kanyang tapang at pag-iisip. Marahil ay nais lamang ni Diana na suklian ang kabaitan ni Thomas para sa $5 million. Ngunit ano man ang mangyari, hindi niya ginamit na panangga si Thomas sa kritikal na oras na ito at nagkusa pa siyang tiisin ang pinsala para kay Thomas. Nakamamangha. Umisi si Archer. "Kayong dalawa ay talagang isang walang isip na mag-asawa at hindi ko ililibre ang sinuman sa inyo. Ikaw ang nakatatandang kapatid na babae, ngunit wala kang pakialam sa iyong nakababatang kapatid na babae. Ang babaeng katulad mo ay nangangailangan ng suntok." Sa sinabi niyang iyon, hindi niya naisip na magmalasakit sa isang babae. Itinaas niya ang kanyang napakalaking kamao patungo sa mukha ni Diana. Siya ay mabilis, malakas, at tumpak. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang propesyonal na boksingero. Kung sinuntok niya si Diana, masisira ang mukha nito kahit hindi siya mamatay. Habang wala pang 2 daliri ang kanyang kamao mula kay Diana, biglang naramdaman ni Archer ang isang malakas na puwersa na pumipigil ng mariin sa kanyang kamao. Nang tumingin si Archer, isang malaking kamay ang huminto sa harap ni Diana, at tinulungan siya nitong makayanan ang lakas ng suntok. Kabanata 11:15. Si Thomas iyon. Medyo nagulat si Archer. Hindi mababa ang lakas ng kanyang kamao, ngunit nagawang tanggapin ni Thomas ng tahimik. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Thomas ay mahusay.
Wow, ang galing mo. Pero, ilang suntok sa tingin mo ang matatanggap mo mula sa akin? Parang patak ng ulan ang mga suntok ni Archer kay Diana. Napakabilis niya kaya hindi na naabutan ng mga normal na tao. Gayunpaman, mas mabilis si Thomas. Ang bawat suntok ni Archer ay pinigilan ni Thomas. May hallucination pa si Archer sa kamay ni Thomas na naghihintay na bago niya inilabas ang kanyang suntok. Nangangahulugan din ito na ginawang wala ni Thomas ang lahat ng pag-atake ni Archer batay sa kanyang hula. Napaatras si Archer ng isang hakbang at hindi makapaniwalang tinitigan niya si Thomas. Masyadong magaling makipag-away ang lalaking ito, ha? Nakaramdam si Coral. Darling, anong ginagawa mo ngayon? Bakit hindi mo sila bugbugin hanggang sa mapahiga sila sa sahig? Iyong babae ay binubuli nila. Bakit nasa mood ka pa ring makisali sa kanila? Naputol niya ang mga ito sa oras. Ang pagiging mapagkumpetensya at kahihiyan ni Archer ay na-trigger sa parehong oras. Agad niyang nadagdagan ng husto ang kanyang lakas habang siya ay gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat kay Thomas at sinalakay niya si Thomas gamit ang kanyang siko at tuhod ng sabay. Hindi siya kayang ipagtanggol ng mga normal na tao. Gayunpaman, ang Diyos ng digmaan ay hindi isang normal na tao. Kumalaw si Thomas gamit ang dalawang kamay at pinigilan niya ang siko at tuhod ni Archer. Pagkatapos, kumilos siya upang kontrolin si Archer sa pamamagitan ng pagsipa sa tiyan ni Archer gamit ang kanyang tuhod. Bang! Malakas na nontog si Archer sa pader ng malakas at bumulwak siya ng maraming dugo. Sa ngayon, kahit isang tulala ay masasabi na hindi si Archer ang kalaban ni Thomas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga antas ay masyadong malaki. Nakahinga ng maluwag si Diana. No wonder hindi payag si Thomas na umalis ngayon lang. Napakagaling pala ni Thomas sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, hinangaan agad ni Diana si Thomas. Napagtanto niya na hindi niya naiintindihan si Thomas. Ang lalaking ito ay maaaring hindi masyadong hindi seryoso tulad ng kung paano siya tumingin sa ibabaw. Ang kanyang kakayahan ay hindi maarak. Napansin din ni Coral na may mali. Alam niya kung gaano kahusay si Archer sa pakikipaglaban, ngunit kahit na ganoon, natalo pa rin siya ni Thomas nang wala pang 3 galaw. Makikita kung gaano kagaling si Thomas. Ano kayang gagawin niya? Nakaramdam ng pagkabalisa si Coral kaya napaiyak siya ng malakas. Darling, bakit ang inutil mo? Sobrang bulag ko talaga para piliin na makasama ka. Sob. Sumandal si Archer sa dingding at nagugol siya ng labis na pagsisikap para tuluyang makatayo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, magandang bata, ang iyong pamamaraan ay malakas. Inaamin ko na hindi kita kayang talunin. Pero, sa mundong ito, hindi sapat kung marunong ka lang lumaban. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung anong uri ng malubhang kahihinatnan ang mayroon pagkatapos mo akong saktan? Umalaklak si Thomas. Siya ay sumulong, binigyan ng isang sipa ang tiyan ni Archer at nagtanong ng masama, excuse me, sinipa lang ulit kita. Ano ang kahihinatnan? Pinipigilan ni Archer ang sakit habang inilabas ang kanyang telepono at agad siyang nagpadala ng text message. Pinagmamasdan lang siya ni Thomas at hindi niya ito pinigilan. Matapos ipadala ni Archer ang text message, nagngangalit siya at sinabing, mamamatay ka. I'm warning you, I'm a member of Nocturnal. Kung nasaktan mo si Nocturnal, tiyak na mawawalan ka ng buhay. Kabanata 11:16. Ang Nocturnal ay isa sa mga underground gang sa Central City. Sila ay walang awa at mapagmataas. Kapag pinag-uusapan sila ng mga normal na mamamayan, magmumukha silang takot. Isang presensya iyon na walang nang-ahas na lapitan. Hindi inaasahan ni Diana na isa si Archer sa mga miyembro ng Nocturnal. Thomas, umalis ka na dito. Seryoso si Diana sa pagkakataong ito. Namutla ang kanyang kutis at mabilis niyang itinulak si Thomas palabas. Gayunpaman, inosente na sinabi ni Thomas, gusto pa rin kitang tanungin tungkol sa maraming bagay. Paano ako aalis kung hindi ko pa tapos ang mga tanong ko? Pakiramdam ni Diana ay napagod. Hindi ka ba pwedeng magtanong mamaya? Ang mga miyembro ng Nocturnal ay darating ngayon. Kailangan mong umalis ngayon. Maghintay, sa tingin ko ay hindi naligtas para sa iyo na manatili sa Central City. Mangyaring bumili ng tiket at umalis sa Central City. Dapat kang pumunta sa ibang lungsod upang humiga. Naguguluhan si Thomas nang magtanong siya, bakit?
Bakit mo pa tinatanong kung bakit? Nocturnal yan. Sila ang masasama at mapagmataas na mga gangster sa ilalim ng lupa. Kung hahabulin nila ang sinuman, walang sinuman sa mga tao ang magkakaroon ng magandang wakas. Thomas, mangyaring huwag matigas ang ulo. Umalis ka na, baka mamatay ka mamaya. Gayunpaman, hindi pa rin ito inabala ni Thomas. Umupo siya sa couch habang uminom ng ilang tasa ng tsaa. Sa tingin ko mali ang sinabi mo. Nabalitaan ko na nagbago na si Nocturnal at tumigil na sa pagiging gangster. Pagdating nila mamaya, ililibre ko sila ng isang tasa ng tsaa. Kakausapin ko sila at iisipin nilang makatwiran ako. Wala silang gagawin sa akin. Nang marinig ng ibang mga tao ang sinabi ni Thomas, hindi nila alam kung dapat nilang sabihin na siya ay inosente o walang isip. Nangangatuwiran sa Nocturnal. Kung mga tuwiran si Nocturnal sa mga tao, matatakot pa rin kaya ang mga ordinaryong mamamayan sa kanila. Nakaramdam ng pagkalito si Diana na halos mapaiyak. Thomas, nakikiusap akong umalis ka na o pakiusap sa iyong ama, Ginoong Mayo, na tumawag. Hilingin sa kanya na ayusin ang ilang mga tao upang protektahan ka o hindi ka mabubuhay ngayong gabi. Umalaklak si Thomas. Inangat niya ang kanyang ulo, tinitigan si Diana, at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Ano ang dapat mong gawin? Naniniwala ka ba sa akin? Ha? Natigilan si Diana. Anong oras na ngayon? Nagtanong pa si Thomas ng mga kakaibang tanong, tinatanong ko kung naniniwala ka. Ano ang ibig sabihin ng paniniwalaan ka? Kailangan mo lang akong sagutin kung maniniwala ka ba sa akin o hindi. Kinagat ni Diana ang ibabang labi. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Umalaklak si Thomas. Dahil pinili mong maniwala sa akin, maupo ka na lang at makipagtsa sa akin. Maglalaan lang kami ng oras para hintayin ang mga miyembro ng Nocturnal. Tila walang planong umalis si Thomas kahit anong mangyari. Huminga ng mahabang buntong hininga si Diana. Umupo siya sa tabi ni Thomas at malungkot niyang sinabi, hindi rin siguro ako makakatakas. Okay, mamamatay na lang ako kasama mo at magiging mag-asawa tayo na may kahabag-habag na kapalaran. Umiling si Thomas at ngumiti ng mapait. Talagang inosente at kaibig-ibig ang pag-iisip ni Diana. Hindi lang siya inosente, pero napakabait din niya. Samantala, huminga ng ilang hininga si Archer at nakabawi ng kaunting lakas. Sinabi niya kay Thomas, anak, matapang ka. Hindi ka tumatakas pagkatapos mong malaman na darating ang Nocturnal. Kahit tumakas ka, walang kwenta. Hintayin mo na lang dumating ang boss ko, si Flying Rooster. Pagkatapos, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng hindi ka mabubuhay o mamatay. Naglakad siya pabalik sa Coral. Darling, I said that I will earn your respect, and I would definitely do it for you. Kinagarantiya ko sa iyo na ang walang hiyang mag-asawang ito ay tiyak na hindi makakaligtas pagkatapos ng gabing ito. Tumango si Coral. Okay, hihintayin ko ang magandang palabas. Wala pang 15 minuto, narinig ang ilang ingay ng sasakyan bago may ilang yabag. May mga 30 tao ang dumarating nang marinig ang mga yabag. Nocturnal sila. Sa sobrang takot ni Diana ay nanginig siya. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Isang ordinaryong kawani ng kumpanya ang tumayo laban sa mga gangster ng Nocturnal. Wow, mamamatay sila ng malungkot. Kung maaari silang mamatay ng direkta, ayos pa rin. Natatakot siya na. Kabanata 11:17. Dapat sabihin na ang figure ni Diana ay napakarilag. Kung nakita siya ng mga Nocturnal jerks na iyon, hindi ba sila magkakaroon ng maruruming pag-iisip? Kung gusto nilang dungisan siya mamaya, ano ang dapat niyang gawin? Nang maisip ito ni Diana, naiyak siya. Inabot niya ang isang kutsilyo at nagdesisyon siya. Kung gusto siyang dungisan ng mga miyembro ng Nocturnal, magpakamatay muna siya para hindi siya mahirapan. Gayunpaman, marahang hinawakan ni Thomas ang kamay niya at walang pakialam na sinabi, narito ako at magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ang dalawang simpleng salita ay nagdala ng walang katapusang init. Mapagkakatiwalaan ba talaga niya si Thomas? Nocturnal ang mga taong iyon. Paano siya maniniwala na kayang harapin sila ni Thomas? Siya ay mahusay sa pakikipaglaban, ngunit gaano man siya kahusay, kaya niyang labanan ang 30 tao ng mag-isa. Hindi ito makatotohanan.
Habang siya ay may magugulong pag-isip, ang mga miyembro ng Nocturnal ay pumasok na sa bahay. Ang boss ng Nocturnal, Flying Rooster, ay napatingin kay Archer na ang katawan ay ganap na nasugatan bago siya malamig na nagtanong, sino ang matapang nasaktan ng aking nasasakupan? Itinuro ni Archer si Thomas sa couch. Ang walang isip na yan. Boss, ang galing niyang lumaban. Mag-ingat ka. Magaling mo kipaglaban. Haha. Gaano man siya kagaling, kaya ba niyang talunin ang 30 tao ng sabay-sabay? Ikinaway ni Flying Rooster ang kanyang manggas bago siya naglakad patungo sa sopa sa sala. Umiling-hiling ang mga subordinate niya sa likod at para silang mga gangster. Hoy, may kasama ba siyang magandang babae? Mga kapatid, magsaya kayo ngayong gabi. Ang sinabi ng Flying Rooster ay nagpasiklab ng apoy ng pagnanasa sa mga miyembro ng Nocturnal. Lahat sila ay nakakuyom ang kanilang mga kamao at gustong magsaya. Sa oras na ito, isang malamig na boses ang narinig. Flying Rooster, ang tagal na. Sino yun? Bakit parang pamilyar ang boses? Ilang saglit na natigilan si Flying Rooster bago niya nilinggan ang lalaking nasa sopa. Napagtanto niya na hindi lang pamilyar ang boses, pati na rin ang figure ng lalaki ay pamilyar din. Matapos lumingon si Thomas at tumingin sa kanya, nanigas ang katawan ni Flying Rooster at naramdaman niya ang malamig na panginginig sa kanyang gulugod. Pagkatapos, bumagsak siya ng malakas sa sahig kasabay ng isang kalabog at ang sandata sa kanyang kamay ay nahulog at gumulong sa malayo. Siya ba iyon? Ang diablo ang nagmula sa impyerno. Noong nakaraang pagkakataon, pinangunahan ni Flying Rooster ang kanyang mga subordinate sa hotel at gumawa ng gulo para kay Thomas, ngunit ang ilang dosina sa kanila ay binugbog ni Thomas ng mag-isa at sila ay naging baldado. Ang Flying Rooster ay tinuruan pa ni Thomas ng leksyon ng walang awa. Kinailangan niyang ilipat ang $10 million na cash mula sa hotel patungo sa bangko gamit ang kanyang mga kamay. Dahil dito, naging pinakamalaking biro ang Flying Rooster sa Central City. Sa panahong ito, muling nag-recruit ng mga bagong miyembro ang Flying Rooster. Sa wakas ay bahagyang naitago niya ang dati niyang kahihiyan, at sa wakas ay nabawi na rin ni Nocturnal ang kanilang aura. Ngunit, hindi niya akalain na muli niyang makikilala ang Diyos ng impyerno na ito. Ito ay kapalaran. Boss, ano bang nangyayari sa'yo? Lumapit si Archer at tinulungan si Flying Rooster. Archer, binubuli ka ba ng taong ito? Oo, boss. Hinihintay kong ilabas mo ang galit ko para sa akin. Okay, ilalabas ko ang galit mo para sa iyo. Tumayo si Flying Rooster. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan ng isang sampal si Archer habang nakatingin ang lahat. Tinampal niya ng malakas si Archer sa mukha. Agad namang namula ang mukha niya. Tinakpin ni Archer ang kanyang mukha at nagtanong, Boss, ano ang ginagawa mo? Matuwid na sinabi ni Flying Rooster, ano ang ginagawa ko? Nililinis ko ang kalat ng barkada ko. Kabanata 11:18. Ano ang ibig niyang sabihin sa paglilinis ng kalat ng kanyang barkada? Hindi lang mukhang natulala si Archer, maging sina Diana, Coral, at lahat ng nasasakupan ni Flying Rooster ay nataranta. Baliw ba ang Flying Rooster o ano? Dapat may mali. Tinakpin ni Archer ang kanyang mukha at nagtanong, Boss, ano ang pinagsasabi mo? Matuwid na sinabi ni Flying Rooster, alam mo ba na ang taong ito na nakaupo dito ay isang bayani sa mundo? Siya ang bayani na lubos kong hinahangaan at nirerespeto sa aking buhay. Paano kanya nagawang insultuhan? Malinaw na nabigo kang ay bully siya at tinuruan kanya ng leksyon. Pero, kahit na walang kahihiyang hiniling mo sa akin na pumunta at ipaghiganti ka. Wow, ang mga basurang tulad mo ay dapat naalisin sa aming nocturnal team. Ang ating nocturnal works para sa mga ordinaryong mamamayan. Tinutulungan at mahal namin ang isa't isa, at kami ay isang mabait at simpleng team. Paano namin papayagan ang isang black sheep na tulad mo na sumali sa amin? Kaya, nililinis ko ang kalat sa aking barkada. Natigilan si Archer at iba pang mga subordinate. Hindi nababaliw ang Flying Rooster, tama ba? Ano ba ang pagtulong at pagmamahal sa isa't isa? Pagiging mabait at simple. Wow! Sa pagsali nila sa Nocturnal, hindi ba nila sinabing ay enjoy nila ang kanilang marangyang buhay, papatayin ng sino mang pumipigil sa kanila, at walang pakialaman. Ito ay ganap na labag sa layunin. Boss, may sira ba ang ulo mo? Tanong ni Archer.
Ikaw ang may sira sa ulo mo. Kumuha ng baseball bat si Flying Rooster at hinampes ng malakas si Archer. Napasigaw si Archer nang walang tigil. Ang ibang mga nasasakupan ay mukhang natigilan at hindi sila nang ahas na sumulong para pigilan siya. Tinampal ni Flying Rooster si Archer sa loob ng 10 minutong diretso at si Archer ay sinampal ng napakalakas na napahiga siya sa sahig at puno ng dugo ang kanyang katawan. Sige, stop acting now. Halika dito at maupo, walang pakialam na sabi ni Thomas. Okay, sasama ako. Kumilos si Flying Rooster na parang alligators. Itinapon niya ang kanyang baseball bat at masunaring lumapit kay Thomas. Hindi rin siya nang ahas na umupo at tumingkayad lang sa table ni Thomas. Uminom ka ng tsaa. Itinulak ni Thomas ang tasa sa kanya. Kinuha ito ni Flying Rooster at humigop. Wow, Mr. Mayo, ang sarap ng tsaa na ginawa mo. Ito ay mabango at nakakapresko. Hindi alam ni Diana kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang taong ito ba talaga ang amo ng Nocturnal? Bakit siya magiging mapagpakumbaba tulad ng isang alligators? Wala siyang kahangahangang paraan ng ulo ng isang gangster. Hindi itinaas ni Thomas ang kanyang ulo habang sinabi niya, ilang araw pa lang mula nang makausap kita noong huling pagkakataon. Nakalimutan mo lang ba? Hindi ko ito makakalimutan. Hindi nagpatawad. Ano ang mali sa grupong ito ng mga tao? Nagnagat ang mga ngipin ni Flying Rooster. Alam kong mali ang ginawa ko. Papaalisin ko kaagad sila, pagkatapos ay pupunta ako sa isang lugar at magtatrabaho. Hindi na ako mangangahas na bumuo ng kahit anong gang. Oh my goodness! Ang isang pangungusap mula kay Thomas ay sapat na upang takutin si Flying Rooster kaya't gusto niyang tanggalin si Nocturnal. Paano kaya naging ganito ang kakayahan ng mga ordinaryong tao? Naniniwala si Diana na ang kanyang nakaraang paghatol kay Thomas ay ganap na mali. Ang lalaking ito ay may ganap na kakaibang lakas tulad ng kung paano siya tumingin sa ibabaw. Pero, bakit gusto ni Thomas na magpanggap ng ganito? Dapat may sikreto. Napabuntong hininga si Thomas at nagpatuloy siya sa pagsasabing, mahirap baguhin ang iyong pagkatao. Sa palagay ko imposibleng hilingin sa iyo na i-dismiss ang koponan at magtrabaho ng tapat. Huminto muna siya saglit bago siya nagpatuloy sa pagsasabing, let's do this, you don't have to dismiss Nocturnal, and it's still under your management. Ngunit, hindi kita papayagang gumawa ng mga krimen at mga api muli ng mabubuting tao. Kabanata 11:19. Medyo nabalisa si Flying Rooster. Ipinagpatuloy niya ang kanyang orihinal na gawain o ibinasura ang koponan. Kung pinanatili lang niya ang koponan ng hindi lumalabas para magtrabaho, paano mabubuhay ang grupong ito ng mga tao? Napansin agad ni Thomas ang kanyang pagkalito at mahinahong sinabi, I'll give you a address. Mula sa buwang ito, maaari kang pumunta doon at kunin ang iyong sweldo sa ika-10 ng bawat buwan. Magbabayad ito ayon sa headcount at lahat ay makakatanggap ng $20,000 bawat buwan. Ikaw ang manager, kaya babayaran kita ng doble, which is $40,000. Wow! Umiral ba ang magandang bagay na ito? Sa panahong ito, paano siya makakahanap ng ganoong trabaho na may mataas na sweldo batay sa kanilang kwalifikasyon at karanasan? Kahit na dinala niya ang kanyang mga kaibigan para mangbuli ng mga tao kung saan-saan, hindi sila kikita ng ganoon kalaki sa loob ng isang buwan. Kinailangan pa nilang bantayan ng mga pulis. Ginoong Mayo, masyado kang maganda ang pakikitungo mo sa amin, tama ba? Nagtaas ng kamay si Thomas. Tumigil ka, hindi kita pinakitunguhan ng walang kabuluhan. Natanggap mo ang aking sweldo, kaya kailangan mong magtrabaho para sa akin. Mula ngayon, ang trabaho mo ay protektahan ang kaligtasan sa lugar na ito. Kung makatagpo ka ng mga taong nang-aapi at gumagawa ng krimen, kakailanganin mong hawakan sila. Nangangahulugan din iyon na binigyan ni Thomas ng pagkakataon si Nocturnal na linisin ang kanilang pangalan. Sinuportahan sila ni Thomas ng pera at ginawa niya silang lapitan, tulungan ang mga ordinaryong mamamayan, at protektahan sila. Ito ay itinuturing na isang malaking magandang bagay. Tuwang-tuwang sinabi ni Flying Rooster, Mr. Mayo, anghel ka talaga. Okay, pwede ka nang umalis. Uye, huwag nang panatilihin ang mga taong tulad ni Archer sa Nocturnal. Tulad ng sinabi mo, may mga kalat na kailangang linisin mula sa koponan. Oo naman.
Agad na tumayo si Flying Rooster at hinayaan ang kanyang mga nasasakupan na buhatin si Archer at lumabas ng bahay. Mula sa sandaling ito, hindi na Irel si Nocturnal ang manggugulo. Tanging ang uri ng Nocturnal na nagpoprotekta sa mga tao ang umiral. Naging payapa ang ingay sa huli. 1:00 na ng umaga sa oras na ito. Ang eksenang ito ay tumagal ng hindi bababa sa 3 oras. Napabuntong hininga si Thomas. Tinulyapan niya si Coral bago muling tumingin kay Diana at tinanong niya kaninong bahay ito. Sabi ni Diana, inirerento ko ito gamit ang pera ko. Ngunit, dito siya nakatira nang hindi nagbabayad ng anumang bayad sa tulong ni Archer. Wala akong lakas ng loob na sabihin. Tumango si Thomas at sinabi niya kay Coral, bibigyan kita ng 1 oras para mag-empake ng mga gamit mo at umalis. Namutla ang kutis ni Coral. Bagamat hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Thomas, alam niyang hindi dapat simpleng tao si Thomas nang makita niya ang ugali ni Flying Rooster sa kanya. Bukod dito, katawa-tawa rin si Thomas sa pakikipaglaban. Noong una ay hinamak ni Coral si Diana, akala niya nakahanap na si Diana ng masungit na boyfriend. Ngayon, alam na niya na nakahanap si Diana ng isang malakas na lalaki para suportahan siya. Baka hindi niya kayang maging kasing galing ni Diana. Hindi nagaksaya ng oras si Coral. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid, nag-impake ng kanyang mga gamit, umalis, at lumabas ng bahay. Sa panahong ito, iniswipe ni Thomas ang kanyang telepono at pumili ng ilang bahay para kay Diana. Tingnan mo ang mga bahay na ito at tingnan kung aling bahay ang gusto mo. I'll buy it for you para hindi mo na kailangan pang umupa ng tirahan. Nakaramdam ng pagkagulat si Diana. Hindi, ayos lang. Hindi ko ibinalik ang iyong kabutihang $5 million. Mabuti naman. Pumili ka na lang ng isa. Tiningnan ni Diana ang mga larawan ng mga bahay sa telepono at hindi niya maiwasang magtanong, Thomas, sino ka ba talaga? Kung anak ka lang ni Mr. Mayo, hindi ka magiging napakagaling. Napangiti si Thomas. Hindi mo kailangang malaman ang mga ito. Tanong ulit ni Diana, you're treating me so nicely, and you don't want my body. Anong kailangan mo sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng tapat. Wala akong anumang mahalagang kayamanan at magagandang bagay na maibibigay sa iyo. Tinigil ni Thomas ang kanyang ngiti bago siya nagsabi sa sobrang seryosong tono, tulungan kita dahil may gusto akong itanong sa iyo. Ano ito? Tungkol ito sa Underground City. Kabanata 11:20. Matapos marinig ni Diana ang pangalang Underground City, kitang-kita ni Thomas ang panginginig ng katawan ni Diana. Medyo nagulat siya habang nakatitig kay Thomas. Saan mo narinig ang tungkol dito? Ang Underground City ay ang pagiging confidential ng Sterling Technology. Maliban sa pinamamahalaan ng ilang tao, karamihan sa mga tao sa kumpanya ay hindi narinig ang tungkol dito, lalo pat nilapitan ito. Kadalasan, hindi rin tatalakayin ng lahat ito sa kumpanya. Sa makatuwid, imposibleng malaman ni Thomas ang tungkol sa Underground City sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Titig na titig si Thomas sa mga mata. Nalaman ko rin ang tungkol dito sa pamamagitan ng pagkakataon, ngunit tila hindi alam ng maraming tao sa kumpanya ang tungkol sa pagkakaroon ng Underground City. Siyempre, nag-extend ng braso si Diana. Bukod sa chairman, 5 tao lang ang nakakaalam nito. Oh, ako, si Arnav, si Elijah ang senior technician, si Craig ang supervisor, at si Jed ang general manager. Tumango si Thomas, at nagtanong siya, so, curious ako tungkol sa kung ano ang pangunahing sikreto na ginagawang maingat at mapagbantay ang kumpanya. Hindi nagmamadaling sumagot si Diana. Sa halip, tahimik niyang tinitigan si Thomas, at puno ng hinala ang tingin nito. Ang mga normal na tao ay hindi mananatiling tahimik kapag nakita nila ang ganitong uri ng tingin. Gayunpaman, si Thomas ay parang estatwa. Nanatili siyang tahimik nang hindi man lang nakakaramdam ng pagkalito. Nagtataka na sinabi ni Diana, hindi ka normal. Paanong hindi ako normal? Thomas, mukhang hindi seryoso at tamad ang mga kilos mo sa kumpanya. Isa kang tipikal na playboy na anak mula sa isang mayamang pamilya, ngunit ikaw ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng nakakatakot na naantig. Ikaw ay kaya mo, ngunit hindi mo ipinapakita ang iyong kakayahan. Ano ba talaga gusto mo? Umalaklak si Thomas. Napakadrama ba tulad ng sinabi mo? Curious lang ako sa company. Nagtanong lang ako tungkol dito. Magtatanong lang.
Kumastos ka ng $5 million para tulungan akong malampasan ang malaking problema at personal mong pinangasiwaan ang Nocturnal. Napakarami mong nagawa para sa akin. Posible ba kung itatanong mo lang ang mga tanong? Seryosong tanong ni Diana, sa totoo lang, anak ka ba ng chairman? Ano? Kumunat ang noo ni Thomas. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Diana, Mr. halos 10 taon nang hindi nakikita ni Mayo ang kanyang anak, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang hitsura ng kanyang anak o kung ito ay buhay pa. At saka, nagkusa ka na pumunta sa kumpanya, kaya hindi maiiwasang magmukhang kainahinala. Palagi kong nararamdaman na ikaw ang peking anak at ikaw ang tinatagong ipinadala ng ibang kumpanya. Gusto mong nakawin ang sikreto ng Sterling Technology at subukang talunin ang Sterling Technology. Ikaw ba? Masasabing magaling talagang mag-overthink ang babaeng ito. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Makakasiguro ka dito. Let me tell you, anak talaga ako ni Nelson Mayo. May sarili akong dahilan para magtanong tungkol sa pangunahing sikreto ng Underground City, hindi para sirain ang Sterling Technology. Tama siya. Siya nga ay anak ni Nelson, ngunit mahirap sabihin kung ang Nelson na ito ay ang tunay na Nelson ngayon. Sabi ni Diana, actually kung gusto mo talagang harapin ang Sterling Technology, I'm not bothered with it. Nabigo na ako sa kumpanyang ito. Okay, gusto mo bang malaman ang tungkol sa Underground City? Sasabihin ko sa'yo. Walang pakialam niyang sinabi, simple lang ang Underground City. Ito ay isang R&D company na nakikipagtulungan sa Sterling Technology. R&D company. Tama iyan. Bagamat napakalakas ng R&D Department of Sterling Technology, mas malakas ang kakayahan ng Underground City kaysa sa atin. Hayaan akong maging tapat sa iyo, karamihan sa mga pangunahing produkto sa aming kumpanya ay binuo ng Underground City. Kung wala ang Underground City, walang Sterling Technology. Oh,